Magna at Black pababagsakin ang isa sa mga clone ni Lucius, member ng Black Bull. Sinabi kay Asta at Yuno na sila na daw ang bahala sa mga clone ni Boy Kapayapaan. Miriolio na gagamitin na ang kanyang ultimate magic upang talunin ang second magic attributes ni Morris, kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Unang pinakita dito mga kaibigan kung saan sinabi ng magkaibigan na tatalunin nga daw nila si Lucius at sabay muli nilang binanggit na sila nga daw ang magiging Wizard King. Nagsimula na ang labanan nila Asta at Yuno laban kay Lucius at magiging dalawa laban sa dalawa daw ang laban, subalit wika ni Lucius ay nagkakamali kayo sapagkat ang magiging laban natin ay dalawa laban sa apat sapagkat dumating pa ang dalawang clone ni Lucius upang kalabanin sila Asta. Dagdag pa ni Lucius ay kahit daw nakabalik si Asta sa Clover Kingdom ay taglay niya ang ilang dosenang mga anghel kasama parawang tatlo niyang paladin na sila Morgan, Asher at Morris at ang natitira pa niyang 11 clone, kung kaya't ang katotohanan daw na lamang pa rin daw sila sa laban ay hindi pa rin nagbabago. Sa sumunod na panel ay pinakita ang nakaraan kung saan nakita ng Black Bulls ang pagbabalik ni Asta at sabay-sabay silang nagtatanong kung ano daw ang nangyayari sa kanila sapagkat sila ay nababalutan na ng anti-magic nito. Tanong ni Ichika kay Asta ay okay lamang daw ba ang mga member ng Black Bulls at pagtatanong naman ni Magna ay sino raw ba si Ichika, pero sa likod ng kanyang isip ay parang ang taas-taas naman daw ng tingin ni Ichika sa kanyang sarili. Pinakilala naman ni Asta si Ichika at sinabing galing daw ito sa Hino Country na siyang tumulong sa kanya habang siya ay naroon at bukod pa raw doon si Ichika nga daw ang kapatid ni Captain Yami. Sobrang nagulat si Magna pati na din si Pinral sapagkat hindi raw makapaniwala si Pinral na ganun daw pala ka-cute ang kapatid ng kanilang kapitan, at wika naman ni Charmy ay welcome daw si Ichika sa kanilang lugar at mainam daw kung kumain muna ito, at wika naman ni Lack na kung kapatid daw pala siya ni Captain Yami ay tiyak daw na nagtataglay si Ichika ng matinding kapangyarihan. Nang malaman agad ito ni Magna ay humingi siya agad ng sorry kay Ichika, samantalang sa isip naman ni Nak ay mukhang may interesanting tao raw ang dumating sa kanilang lugar. Pinaliwanag ni Ichika sa lahat na nagtataglay ngayon ang lahat ng Black Bulls ng anti-magic na mula kay Asta, at sa oras daw na mag-combine ng kanilang magic sa anti-magic ni Asta ay pansamantala sila makakagamit ng anti-magic. Bigla namang nagsalita si Asta na ang kanyang technique ay pwedeng sabihin na mahay ka na magkakasama na sobrang kinagulat ng lahat sapagkat hindi mo masasabi kung naa-amaze ba sila sa kanilang nalaman or nababado yan sa sinabi ni Asta. Sumunod ay pinakita na ang panel kung saan gagamitin na nila ang pinaghalong ultimate magic plus anti-magic equals ultimate Black Thunder spell, at doon ay madali lamang niyang pinabagsak ang apat na anghel na kanilang kalaban. Take note guys, malaki at malakas ang bawat anghel na ito na hindi kayang pabagsakin ng karaniwang Magic Knights, at kahit noong unang kinalaban ng Black Bulls ito ay sobra din talaga silang nahirapan, pero ngayon ay binasic-basic na lamang ito nila. Pero nagpaalala pala si Ichika sa Black Bulls sa paggamit ng kanilang anti-magic dahil hindi naman daw ito unlimited, at kung dadalasan daw nila ang paggamit ng spell ay mas madaling mauubos ang kanilang anti-magic. Nakadepende raw sa kanila kung paano nila uubusin ang taglay nilang anti-magic, at kung ultimate move naman ang kanilang gagamitin ay ipagpalagay daw nila na isa or dalawang beses lamang na paggamit ay mauubos agad ang kanilang anti-magic. Masayang wika ni Lack na wala daw problema doon dahil tatalunin daw nila ang kanilang kalaban bago maubos ang kanilang anti-magic, at kasabay nun ay hiniwa niya sa gitna ang angel na walang kahirap-hirap. Pagkatapos atakihin ni Lack ang isang anghel ay sinunod niyang inatake ang isa pang angel, at doon ay sinabi ni Lucius na sobrang bilis na napapabagsak ni Lack ang mga angels sapagkat nagtataglay ito ng anti-magic, at sa palagay niya daw ay magbibigay ng trouble sa kanya ang ginagawa ni Lack. Habang nagsasalita ay biglang sumulpot si Magna sa likuran ni Lucius at madali lamang niyang pinatamaan ng kanyang apoy, at sinabing masyado ro nagpapabaya si Lucius dahil ang anti-magic ay nakakadetect ng malakas na mahiga. Kaya naman doon ay isa pang itim na apoy ang papalapit kay Lucius, kung kaya't si Lucius ay balak sanggahin ito, subalit wika ni Magna ay kahit anong spell pa ang gamitin ni Lucius ay hindi niya ito masasangga sapagkat ang apoy ni Magna ay biglang nawala sa harap ni Lucius, at kasabay din nun ay isa pang apoy ang tatama patungo sa anghel. So grabe yung paghahandang ginawa ni Magna mga kaibigan upang magawa lamang ang kanyang ultimate technique, at doon ay nagtagumpay si Magna sa pagkonekta ng kanilang mga kaluluwa. Humingi ng sorry si Magna kay Lucius dahil ang magiging partner daw nito ay yung anghel na kanyang ginawa laban sa kanilang dalawa ni Lack.
Pagkatapos ay binigyan nila ng malakas na physical attack ang Angel at sinabing ngayon daw ang partner ni Lucius ay mawawala ng mabilisan. Pagkatapos mawala ng Angel ay napansin ni Lucius na ang malakas na mana na meron siya ay nahati sa tatlo, kung kaya't ang magiging laban ngayon ay 2 versus 1 na silang tatlo ay may pare-parehas na mana, pero kung tutuusin ay mas nakalalamang sila Magna at Black sa laban na to. Kaya naman ang tanging gagawin na lamang daw nila Magna ay bugbugin si Lucius, kung kaya't dali-dali itong umatake patungo kay Lucius, subalit sa atake na kanyang ginawa ay nakaiwas pa din si Lucius, kung kaya't si Lucius ay gagawa sana ng counter attack pero sila ay biglang sumingit, kaya naman si Lucius ay napatras, ngunit dahil sa bilis na meron sila ay madali lamang itong nakasunod. Binigyan nila ng rolling kick si Lucius pero si Lucius ay nagawa pa ring makasangga dito, tapos ay binato naman ni Magna ang kanyang itim na apoy patungo kay Lucius. Sa pagkasugat ni Lucius ay napansin niyang pinipigilan or napapabagal ng anti-magic ang kanyang pagpapagaling. Pagkatapos nun ay binigyan niya ng malakas na suntok nila Magna at Black at sa kanyang isip na sinusubukan ng dalawa na ubusin ang kanilang mana, subalit kasabay nun ay mauubos din ang kanilang anti-magic. Katapusan na raw para kay Black at Magna kung matitiis at tatagal si Lucius sa laban, subalit alam ng dalawa na meron na lamang silang natitirang kalahati ng anti-magic at alam din nila na kapag silang dalawa ang magkasama ay hindi sila magtatagal pa sa laban, kung kaya't gamit ang tigkalahati ng kanilang anti-magic, sila Magna at Black ay ginamit na ang kanilang combination magic at ibibigay na ang lahat ng kanilang buong kapangyarihan sa huling pag-atake na kanilang gagawin. Pinakain niya ng dalawang malaking bola ng apoy at kidlat sa kalaban nilang clone ni Lucius at makikita nga habang unting-unting nawawala ang anti-magic ay unti-unti na din naglalaho ang clone ni Lucius. Sa nakitang resulta ng laban nila Magna at Black ay masayang tanong ni Asta kay Lucius na kung sino raw kaya ngayon ang mas nakalalamang sa laban, at doon ang parang asot pusa na sina Magna at Black ang nagwagi laban sa isa sa mga clone ni Lucius. Madali lamang winawasak nila Yuno at Asta ang mga White Angel na sumasalubong sa kanila at patungo ngayon sila sa 4 na clone ni Lucius, pero napangiti lamang ito at sinabing akala nyo ba ay lamang na kayo sa laban? Biglang nadudurog o nahihila pataas ang mga building sa Clover Kingdom at doon ay natataranta na ang hari sa mga nangyayari, ganun na din ang mga kakilala at mga ordinaryong tao dito. Napatanong si Yuno kung ano daw ba ang nangyayari sa Clover Kingdom at doon ay sinabi ni Asta na sinabi daw sa kanya ng Shogun sa Land of the Sun na upang matupad daw ang pangarap ni Lucius ay gagamit daw ito ng napakalaking compound magic na galing sa kalangitan. So kung mapapansin nyo dito na parang isang malaking puno ito na na-purified na may maraming ugat ang itsura ng magic na ito na pwede nating ihalin tulad sa Tree of Qliphoth na ginamit ang Dark Triad upang mabuksan ang pinto ng Underworld. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakikita at napasabing yun na raw ang katapusan ng mundo, at natawa na lamang si Captain Real dahil ayaw man daw niyang aminin ay napakaganda raw i-drawing ang kanyang nakikita ngayon. Wika naman ni Captain William na kahit ano raw ang mangyari ay kailangan daw nilang protektahan ang kanilang bansa, at wika naman ni Captain Charlotte na hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon. Sinabi naman ni Asta kay Yuno na kailangan nilang makapunta sa totoong katawan ni Lucius upang patigilan nito, at doon ay pinakita naman si Ryu at sinabing nakita raw ni Lucius ang banta para sa kanya, kung kaya't tanging si Asta at Yuno lamang daw ang may kakayahan na makatalo dito. Binabalak ng puntahan ng dalawa ang main body ni Lucius, subalit pinipigilan sila ng mga clone nito at sinabing sa palagay nyo ba ay hahayaan na lamang namin kayo? Pero masayang sagot naman ni Asta na syempre alam ko namang hindi, at doon ay sinabi ni Pinral na lagi na lamang daw bang nauuna si Asta sa kanila. Nagpakita na sila Zora, Pinral, Charmy at Nero upang kalabanin ang 4 na Lucius, samantalang nagpakita naman si Gauche sa harap ni Captain Real. Sila Vanessa at Gray naman ay sumulpot malapit kay Noel. Si Gordon naman ay nagpakita sa harap ng dalawang kapitan na tila ba binigyan niya ito ng pampalakas. Sila Ichika at Nak naman ay kakalabanin sila Morgan at ang isa pang clone ni Lucius. Sa huli ay nagpakita si Henry gamit ang base ng Black Bulls upang wasakin ang isang angel at mapinsala ang clone ni Lucius, at sinabing sila na raw ang bahala sa lahat at puntahan na raw nila ang dapat nilang kalabanin. Sumunod ay pinakita naman na unti-unti nang namamatay ang mga kasamahan ni Mereoleona, at ngayon ay pagpapatuloy na din sa wakas ang inaantay ng lahat
lahat na Morris versus Mirio Leona. Natatawa si Morris dahil patay na raw ang lahat ng mga kasamahan ng babaeng Leon at ngayon daw ay hayaan daw siyang ipakita kung paano nga ba gumamit ng isang nabubuhay na nilalang upang ipangsangga sa mga atake. Dito ay ginamit ni Morris ang bago niyang power na Earth Magic kung saan nagpalabas ito ng mga nilalang na gawa sa lupa at kahit nga ba madaling nawawasak ito ng apoy ni Mirio Leona ay super bilis naman ang regeneration ability nila. Sa isip ng babaeng Leon na nilabas na rin ni Morris ang pangalawang magic nito at patawang sabi muli ni Morris na dinadamayan lamang daw niya si Mirio Leona sa ginawa nitong pagsasakripisyo sa kanyang mga kasamahan upang makamit nito ang kanyang hangarin. Gumawa daw ng matinding pagsasaliksik si Morris sa mga patay upang magkaroon naman daw ito ng silbi at kahit ano daw ang kanyang ginagawang pag-eeksperimento ay hindi pa rin niya makuha ang kanyang gusto, subalit sa bandang uli daw ay nagtagumpay rin siya sa kanyang mga research. Pinili daw siya ng Panginoon at nabigyan siya ng magic upang magamit ito sa kanyang mga eksperimento at ito nga ang kapangyarihan na kayang wasakin ng lahat at bumuo ng bagong buhay. Kung mapapansin natin dito mga kaibigan, ang sinabi ni Morris ngayon ay halos katulad ito ng kanyang linya noong pinili siya ni Lucifero upang kanyang maging devil host. Na-corner na si Mirio Leona ng mga alagad ni Morris pero kahit ganun pa man ay patuloy pa rin siya sa pagsugod, subalit bigla niyang napansin na ang kanyang katawan ay unti-unti nang nasisira. Wika naman ni Morris na yun daw ang limit ng isang tao kung kaya't saksihan daw nila ang kakaibang magic na meron siya na perpekto sa bagong mundo na gagawin ni Lucius. Pinakita ang nakaraan ni Mirio Leona kung saan takot siyang maging training partner ng mga Magic Knight sa ilalim ng kanilang pamilya sapagkat kahit wala pa siyang Grimoire dito ay hindi siya matalo ng pangkaraniwang Magic Knight. Kaya naman tinanggap na lamang ng babaeng Leon na walang sino man ang kayang sumabay sa kanya kung kaya't nakapag-decide na lamang itong umalis sa human world o sa social environment ng mga tao upang mas maging malakas pa. Kakapag-adapt raw siya sa malupit na environment ng Strong Magic Region, hinihigitan niya daw ang kanyang limitasyon, kinakalaban niya daw ang mga halimaw na hindi kayang kalabanin ng pangkaraniwang tao at kahit alam niya daw na malapit na siya sa tuktok ay mukhang hanggang doon na lamang daw ang kaya niyang gawin ng mag-isa. Habang papabagsak na si Mirio Leona ay maraming kamay ang tumutulak sa kanyang likod at doon ay pinakita ang alaala niya kung saan gusto pang magsanay ng mga taga Crimson Lion na kahit alam daw nilang hindi nila kayang sumabay sa kanilang kapitan ay hayaan daw silang sumunod sa kanya upang makahabol sa kanyang lakas. Biglang dumating ang kanyang kapatid at humingi ito ng sorry dahil medyo natagalan siya sa kanyang laban sapagkat doon ay marami palang pinatay si Captain Pugilion ng mga Guardian Angel ni Lucius. Napangiti naman si Mirio Leona at sino daw ba ang nagsabi na siya ay naghihintay ng tulong. Pagkatapos noon ay nagkaroon siya ng panibagong magic at panibagong anyo na naman ang pinakita sa atin. Ang mga namatay nilang kasamahan ay nabalutan ng kung anong apoy samantalang ang kanyang kapatid at si Morris ay sobrang nagulat sa kanilang nakita sapagkat si Mirio Leona ay ginamit na ang kanyang ultimate flame magic na kayang bumuhay ng mga patay. Medyo may idea na si Morris sa magic na ginamit ni Mirio Leona samantalang ang mga member ng Crimson Lion ay nagtataka sapagkat ang alam daw nila ay namatay na sila. Sinabi ni Mirio Leona na ano naman daw kung namatay na sila, iniisip daw ba nila na makakaligtas na daw ba sila sa kanilang trabaho? Kaya naman masaya nitong sinabi na kailangan rin daw siyang samahan ng mga ito sa kanyang kamatayan. Nang marinig nila ito ay masaya sila sa kanilang panandaliang buhay at doon ay tila ba nagkaroon ng World War II dahil ang alagad ni Morris ay kakalabanin din ang alagad ni Mirio Leona. Hindi raw maintindihan ni Morris kung paano daw muling nabuhay ang mga kaluluwa na to at sinabi ni Mirio Leona na tanging nilabas lamang daw ni Morris ay mga basura na nagmula sa lupa pero sagot naman nito na kahit wasakin daw nila ang kanyang mga alagad ay babalik at babalik pa rin daw ito. Nagsalubong ang kanilang mga atake at napansin ni Morris na hindi niya mawasak si Mirio Leona sapagkat wala na itong katawan na mawawasak dahil tuluyan ng naging mana ang kanyang katauhan. Hindi makapaniwala si Morris na nagawa din ni Mirio Leona na makamit ang kapangyarihan na dapat sila lamang ang meron nito pero sagot naman ng babaeng Leon na tinuruan daw siya ng kanyang mga namatay na kasamahan kung ano raw ang hugis ng kaluluwa ng isang tao. Sa pinsalang natamo ni Morris ay napansin niyang hindi makasabay ang kanyang regeneration sa mga suntok ng babaeng Leon at sinabi naman ni Mirio Leona na wala daw siyang pakialam sa Panginoon ni Morris pero magsisilbi daw itong pataba para sa human evolution. Total ay yun naman daw ang kagustuhan nito noon pa man. Grabe talaga at sobrang angas ng dalawang chapter na ito dahil nakita natin nakakalabanin ng Black Bulls ang mga clone ni Lucius, ang magic na ginamit ni Lucius upang wasakin ng mundo na kaparehas ng Tree of Qliphoth, ang bagong kapangyarihan ni Morris at ang pinakamalupit
malupit ay ang bagong spell ni Mereoleona. Kaya naman 4 na buwan na naman ang ating hihintayin para sa mga susunod na chapter. So don't forget to like, subscribe, and follow my page para maging updated ka sa mga susunod pa nating review. At hanggang dito na lamang mga kamanyakol, goodbye!